Gabriel's POV. Gabriel, don't stop! Mahinang sigaw ni Amara habang sinasalakay niya ang perlas nito. Lalo siyang ginanahang makipaglaro ng apoy sa bagong nobya nang madinig niya yon. Hindi niya maalis ang tingin sa kabuuan ni Amara. He was delighted with her bodacious curves, which reminds him of a person who used to share his bed a long time ago. Ang unang babaeng nakuha niya at minsang naghati ng matinding excitement sa kanyang katawan. Maria? Bulong niya sa isip pero kaagad niyang winaksi ang mukha ng dating misis sa kanyang isipan. Matapos siyang tarantaduhin ito noon. Kay Amara na umiikot ang mundo niya at si Amara lamang ang babae na maaaring umangkin ng kanyang sandata. Habang papalapit sa sukdulan ay unti-unti nang bumibigat ang kanyang paghinga. Malapit na ako, babe. Ani niya nang marating niya ang sukdulan. Maya-maya ay umalis siya sa harapan ni Amara at nahiga sa tabi nito. Nagustuhan mo ba? Naglalambing na tanong ng babae. Yes, babe. Ilang buwan din ako nagtiis na hindi kita kasama. I wish I could be with you every single day. So I can show you how a real boyfriend is supposed to act. Ngiting sagot niya sa kahinagkan nito sa labi. Kung hindi lang ako ganun ka-busy dahil pagkatapos ng concert mo dito sa Palayan, naka-schedule ako lumipad pabalik na Manila para sa nalalapit kong photoshoot ng Soul 3 Magazine. Mamaya naman, may pupuntahan akong business meeting sa opisina ni Dad. Kasama ang mga investors at inaasahan niya akong tatayo bilang family representative. So I'm afraid baka malita ko ng uwi. Ani nito sa kanya. Well, that's unfortunate, Gabriel said. Ipinatong ni Amara ang isang palad nito sa kanyang balikat. Don't worry, babe. Sandali lang naman ako mawawala. Babawi ako sa pagbalik ko. I hate waiting, Amara. Bakit ka pa hihintaying makabalik ka kung pwede ka namang bumawi ngayon na? Isang nakakaakit na tawa ang pinakawalan ni Amara bago muli siyang hinagkan sa labi. Sa kabilang banda, ilang sandali na lamang ay 7:00 na ng gabi. Katatapos lang din niya mag-shower at ngayon ay nakaupo siya sa harap ng lamesa habang isa-isang siniserve na hotel staff ang mga pagkain para sa 2 tao. Maliban sa main course at dessert, hindi rin mawawala ang paborito niyang wine. Ang Kataki Lafite na isa sa pinakamamahal na inuming alak na meron ng hotel na ito. Enjoy your meal, sir. Magalang na sabi ng staff. Thank you. Aniya. Napatitig siya sa bakanting upuan sa harapan niya. Espesyal sana ang gabing ito para sa kanila ni Amara. Maaga siya nagpa-reserve ng pagkain sa pag-aakalang makakasama niya mag-dinner ang dalaga. Pero ngayong nasa business meeting si Amara at mag-isa lamang siya sa kwarto, mukhang masasayang lang yata ang napakaraming pagkain na in-order niya. Being a good son, he was taught not to waste food, so there's no way he could throw it away. In this case, kanino naman niya ito ibibigay? Isang pangalan ang agad humihistro sa isip niya. Tumayo siya upang ibugod sa malinis sa plato ang pagkain na balak niyang ibigay dito. Maingat niya iyong binitbit palabas at naglakad papunta sa tapat ng silid. Kumatok siya sa pinto at naghintay. Nang walang sumagot, ay kumatok ulit siya. Buksan mo ang pinto. Ako to. Pakilala niya. Nadinig niya ang pagpihit ng doorknob mula sa loob. Ngunit nagtaka siya dahil imbis na si Maria ay ang anak nito ang si Margaret ang nabukas ng pinto. Mr. Gabriel, good evening po. Masiglang bungan dito. Kumain na ba kayo? Tanong niya sa bata. Hindi pa po eh. Inihintay po namin ni Mami na dumating yung in-order niyang food. Kusang bumaba ang tingin ng bata sa platong dala-dala niya at tinuro iyon. Ano po yan, mister? Para sa amin po ba yan? Yes, that's why I'm here. I ordered so much food that I cannot eat all of it. Ayoko namang masayang to kaya naisip kong ibigay na lang sa inyo. The girl's eyes widened in a joy and surprise. Daig pa nito ang nabigyan ng paboritong laruan tuwing Pasko. Wow! Thank you po, mister! Can I come in? Okay po, pasok po kayo. Pagkatuloy, ay inilapag niya ang pagkain sa mesa. Iginala niya ang paningin sa buong kwarto ngunit bigo niya mahagilap si Maria. Nasaan ang mami mo? Nasa banyo po, naliligo. Tapat na sabi nito habang tinuturo ang pinto ng banyo. Hintayin ko na lang po si Mami na matapos para sabay na po kaming mag-dinner. Kumabit balikat siya. Okay, I guess I have to go. Tatalikod na sana siya nang pigilan siya ni Margaret at hinila pa nito ang suot niyang t-shirt. Mister, may sasabihin po ako. Dito ka na lang po muna, please. Napabuntong hininga na lang siya.
Kahit kailan, hindi niya magawang tiisin ng batang to. Hinila niya ang upuan sa tabi ni Margaret at naupo doon. Alright kid, ano bang gusto mong sabihin? Ani niya dito. Gusto ko lang po mag-thank you sa pag-treat ninyo sa amin ni Mami sa magandang place. Alam niyo po, ngayon lang po ako nakasakay ng airplane. Kasi po si Mami laging busy sa work. Pero okay lang po yun. Kasi alam kong kaya siya nag-work para po sa akin. Ayaw niya po ako nagugutom. Pahayag ni Margaret. Sobrang bait po sa akin ni Mami. Siya po ang naging best friend ko kapag wala po akong kalaro. Love na love niya po ako. Ang sabi niya, ako daw po ang pinakamagandang gift na ibinigay sa kanya ni Heavenly Father. Kaagad namang napaawang ang labi niya. This child. He thought while staring at Margaret, completely astonished by her confessions about Maria. Kung hindi siya nagkakamali, ay 6 na taong gulang pa lamang ang bata. Pero kung magsalita ito ay napaka-mature na para sa edad nito. Masasabi niya matalinong bata si Margaret. Ayaw niya mang aminin pero hanga siya kay Maria dahil magandang pagpapalaki nito sa bata. Oo, at maaaring nagkamali si Maria bilang kanyang asawa noon, pero bilang isang ina, isa itong mabuting ehemplo sa lahat ng nanay na mag-isang tinaguyod ang kanilang mga anak. Hello, mister. Okay lang po kayo? Kaagad naman siyang napakorap. Well, hindi na natapos pa ang kanyang sasabihin nang madinig niyang bumukas ang pinto ng CR. Otomatikong napatingin siya sa babaeng lumabas mula doon na tanging tuwalya lamang ang suot. Napakaikli noon na halos bumungad na ang hinaharap nito na yakap-yakap na magkabilang braso. Ang makinis nito mga binti ay hindi na naitago pa na makapal na puting telang nakatakip sa katawan ng dating misis. Wala sa sariling na palagok siya. Ilang taon man ang lumipas, ngunit ang taglay na presensya ni Maria ay wala pa ding kupas. Yeah! Ang malakas na sigaw ni Maria ang napabalik sa sarili niyang katinoan. Dame, I think you broke my eardrum. Pakiusap niya na may halong pagkairita dahil sa biglang pagsigaw nito. Natataranta namang nagtago si Maria sa pinto ng banyo at isinara yon. Ano ba kasing ginagawa mo dito, Sir Gabriel? Tumayo siya sa kanyang upuan at naglakad patungo sa harap ng banyo. I came here to share my food with you too. Your daughter told me that you were in the bathroom. But I chose to stay since she had something important to share. Isn't that right, kid? Binalingan niya si Margaret na tahimik lang na nakaupo sa tabi niya. Yes, mister. Sang-ayon ng bata. Sandali lang po kami nag-talk, Mami. Wala pa pong 5 minutes. Sir, baka pwedeng umalis ka muna. Bumalik ka na lang mamaya kung may plano ka pang tumambay dito. Nahihiyang pakiusap ni Maria sa kanya. Hindi ko gusto magtagal dito. Also, you don't need to tell me what to do. Aalis na ako. Aniya dito habang umalis sa harap ng banyo at lumipat sa direksyon ng front door. Bago niya mahawakan ang doorknob, ay natigilan siya nang bigla niyang maalala ang nakaligtaan niyang sasabihin ni Maria. Nga pala, Miss Dominguez, sa susunod, wag mo na akong pagtataguan. Nakita ko na yun kaya wala ka nang dapat ikahiya. Nakangising tudyo niya dito. Nadinig pa ang tila naiinis na sigaw ni Maria. Gabriel! Humahakbang na siya palayo habang natatawa pa din sa reaksyon ni Maria. On his way out, nasulyapan niya ang pagkakaway sa kanya ni Margaret. Bye-bye po! Ani nito, ngunit hindi siya sumagot at basta na lang niya itinaas ang isang kamay bilang pagtugon. He left the room and went back to his suite. On his table, he took a bottle of red and filled the empty glass in front of him. Nang umabot na sa kanyang lalamunan ng alak, kinuha niya ang telepono mula sa mesa at nag-scroll sa kanyang gallery. There, he found several photos that were taken recently. Napangiti siya na makita ang isa sa mga ito. Kuha yon sa eroplano kanina bago sila makarating ng Palawan. Makikita sa litrato na relax siya sa kanyang airline seat katabi ang isang babae na payapang natutulog sa kanyang balikat. Maria? Bigkas niya sa pangalan nito. Maria's VOB. The next day, Maria woke up early as usual. Na makapag-inat-inat, ay bumangon na siya sa higaan at nagtimpla ng kape. Kaparas ang isang piraso ng tinapay, ay tahimik siya nag-almusal sa mesa ng kanilang kwarto. Maya-maya, nadinig niya ang pagtunog ng kanyang cellphone na nakapatong sa bedside table. Upang hindi magising ang natutulog na bata, ay agad niyang kinuha yon. Bumungad sa screen ng napakalaking pangalan ni Jazz. Tumatawag ito through messenger at nais nito makipag-video call sa kanya. Good morning, Mars! Ang aga mong napatawag ah.
Kumusta kayo dyan? Okay lang ba ang mansyon? Hi Maria! Naku, okay na okay kami dito. Kapapasok lang din ngayon ng caretaker na si Bang Jun kaya safe ang mansyon. Uy sis, bukas na pala ang concert ni Sir Gabriel. Excited na kami ni Cynthia. Bahagyang iniba ni Jazz ang anggulo ng hawak ng telepono at sa tabi nito ay nakapo ang pupungas-pungas pang si Cynthia. Hi Ate Maria, kumusta kayo ni Margaret? Saad na nakababatang kasambahay. Wala sa sariling napatakip siya ng bibig na tila nahihiya nang bigla niyang maalala ang nangyari sa eroplano, pati na ang biglang pagsulpot ni Gabriel sa kwarto niya kagabi. Pinangungunahan man siya ng hiya, sa huli ay napilitan siyang magkwento. Grabe, ang haba ng hair ni ate. Hindi lang niya naging shoulder cry on si Sir Gabriel. May paghatid pa ng pagkain sa kwarto. O diba? Di mo kaya Ate Jazz. Halakhak ni Cynthia sabay hampas sa braso ni Jazz. Ewan ko sa'yo, banat ni Jazz. Pagpasensya mo na tong si Cynthia. Pasmado ang bibig. Kaya kung ano-anong sinasabi. Naiiling na lamang siya. Maalala ko lang. Naku, nabalitaan ko nga pala na nandyan yung bagong girlfriend ni Sir. Heto nga trending sa social media yung picture nila ni Sir Gabriel na naghaharutan sa hallway ng hotel kahapon. Pag-iiba ni Jazz ang usapan. Dahilan para makaramdam siya ng selos dahil sa pangyayaring yon. Si Amara? Oo nga nagulat nga ako at hindi ko naman alam na may syota para tong amo natin. Aniya. Pasensya na, hindi namin nabanggit ang tungkol kay Amara. Hindi naman kasi natin napag-uusapan tong si Sir Gabriel lately. Ang maipapayo ko lang Maria, mag-iingat ka sa babaeng yan. Isa yung baliw na hindi mo magugustuhan makabangga. Dahil baka pati ikaw ay mahawa sa kabaliwan niya. What do you mean? Pagtataka niya. Anong klaseng ugali kaya ang pinapakita ni Amara sa dalawa niyang kasamahan upang balaan siya ng ganoon? Gaya ng ibang syota, ayaw ni Amara nang may kaagaw sa atensyon ni Sir. Ultimo fan nga pinagseselosan niya. Ikaw pa kaya na lagi nasa tabi ni Sir? Basta, dumistansya ka muna kay Sir hanggat nandiyan pa ang anaconda. Mahirap na at baka pag-initan ka pa. Hindi kita masyadong magets but I'll keep that in mind. Naging tugon na lamang niya sa mahabang pahayag ni Jazz. O siya, sulitin niyo ng mga araw niyo dyan sa Palawan. Huwag mong kakalimutang mag-take ng pictures ha. Mag-enjoy kayong mag-ina sa concert at kami ni Cynthia ay makikibalita na lang sa social media. All of a sudden, a knock on her door interrupted them. Ay teka, may kumakatok sa pinto. Tatawag na lang ako mamaya. Bye guys! She pressed the end call button and left the phone on the table. Nagmamadali siyang pumunta sa harap at binuksan ng pinto. Good morning! Ano pong Nasurpresya siya sa babaeng tumambad sa harap ng kanyang silid. It was Amara with a serious look on her face. It's Miss Amara. Remember? I'm your boss girlfriend. Paalala ng dalaga. Pinagdiinan pa nito ang huling salitang binanggit at kulang na lang ay isampal sa mukha niya. Okay Miss Amara, anong kailangan mo't naparito ka? Nakapamiwang na tanong niya sa dalagang halos paslangin na siya dahil sa nanlilisik nito mga mata. Isa sa mga kaibigan ko ang tumawag sa akin kahapon at may binanggit ito na nakatawag ng atensyon ko. She happens to be in the same plight where Gabriel and your group are in. Ano tong nababalitaan kong naupo ka daw sa tabi ni Gabriel? At inahabot mo daw ito sa loob ng eroplano. Kaagad naman nagulantang ang sistema niya sa nadinig niyang akusasyon. Ano? Hinahabot? Miss Amara, hindi totoo yan. Nagkataon lang kasi na, save it. Hindi pwedeng magsinungaling ang kaibigan ko. She said, you rested on his shoulders the whole time. And I bet you enjoy it. Bulyaw pa nito na may halong panggigigil. Dahil pinagtaasan na siya ng boses ng dalaga, nagdesisyon na siyang humakbang palabas ng kwarto. Isinawa niya ang pinto nang hindi magising ang anak mula sa loob. Nagbukod siya ng hangin at nagpaliwanag. Look, kung ano man ang nakita ng kaibigan mo sa eroplano ay totoo. But that because I was sick. It doesn't mean na nag-enjoy ako. Nagmagandang loob lang si Sir Gabriel. Dahil kita nitong nahihirapan ako sa biyahe. Isa pa, si Jeffrey mismo ang nag-alok sa akin na lumipat na lang ng pwesto sa unahan. Hindi ko gustong tabihan ng amo ko. At lalo nang hindi ko siya hinaharot.
Mahabang paliwanag nito. Well then, paano mo ipapaliwanag ang pagbisita ni Gabriel sa iyo kagabi? Napaawang ang bibig niya. Paano nalaman ng babaeng ito ang tungkol sa nangyaring iyon kagabi? You think I didn't know? Madami ako mata dito kaya kahit nasa malayo ako, alam ko ang nangyayari. Maya-maya ay kinuha ng dalaga ang cellphone nito sa bulsa at pinakita iyon sa kanya. Mabilis niyang tinitigan ang screen, revealing a picture that was secretly taken in the hallway last night, kung saan nakita si Gabriel na pumapasok at umalis sa kanyang pintuan. Kuha yan ng isang staff na nadaan sa 3rd floor kagabi. Ngayon, sabihin mong walang espesyal sa inyong dalawa. Ani ni Amara na tila naghahamon. Mabilis siyang dumepensa. Nagdala lang si Sir ng sobrang pagkain kagabi, okay? Kailangan bang maging big deal sa'yo yun, Miss Amara? Wala kaming ginagawa. Giit niya naman. Yan din ang sinabi sa akin ni Gabriel kagabi nang kausapin ko siya. Kaya bakit ito mag-aaksaya ng oras para sa isang piraso na dumi na tulad mo? I mean, isa ka lang maid. Maarting wika ni Amara bago siya pinagmasdan ng tingin mula ulo hanggang paa. Sa kabila ng magaspang na ugali ni Amara, pinilit niyang itago ang pagkairita niya dito. She shrugged her shoulders. Hindi ko alam. Baka sinusubukan niya lang maging mabait. Alam mo, wala akong oras para dito. Andito ako para magtrabaho at hindi para kumirengking lalo na sa boss ko. Let me do my job. Will you? Ayoko ng gulo. Dagdag pa niya. Talaga lang ha? Humalakhak si Amara habang naglalapit ang distansya sa pagitan nila. Kung ayaw mong guluhin ako at manatili ka pa sa trabaho mo, you better know your place. Maid ka lang. Tandaan mo yan. Kaya matuto kang dumistansya kay Gabriel. Ngayon, kung patuloy kay magbabatapang, baka magkaproblema tayong dalawa. At hindi mo magugustuhan ang pwede kong gawin sa'yo. Hindi siya nagpatinag sa babala nito, bagkus taas noon niyang sinagot ang dalaga. I don't think it's possible. Remember, kinuha ko ni Sir bilang pansamantalang PA. Kaya kailangan ko siyang makasama sa lahat ng oras. Parte yun ng trabaho ko na hindi mo pwedeng pigilan dahil ang pakiramdam mo ay naaagawan ka ng lalaki. Lalong tumalim ang tingin sa kanya ni Amara. Nagtatagis ang ngipin nitong dinuvo siya. Masyado ka mayabang, Maria. Tingnan lang natin kung hanggang saan ang tapang mo. Pagsisisihan mong kinalaban mo ko. Naiiling na pinanood niya ang pagpasok ni Amara sa silid ni Gabriel. Bagamat na iparamdam niya sa dalaga ang mapait nitong pagkatalo, ay hindi maikakailang sumama ang loob niya sa ganiwang pang-aalipusta nito sa kanya. Hindi siya makapaniwala. Masyadong mataas ang tingin sa sarili ng babaeng yun. Anong pumasok sa utak ni Gabriel? Para makipagrelasyon sa babae na kung makapanlait ay parang binili ng buo ang kanyang pagkatao. Totoo nga ang sinabi ni Jess kanina habang nag-uusap sila sa telepono. Napaka-possessive ni Amara kay Gabriel. She feels threatened whenever a woman approach him. Not only that, she has lots of connections to people. Na ultimo staff ng hotel na pagmamay-ari ng pamilya ni Gabriel ay binibigyan ito ng constant updates tungkol sa lalaki. At this point, isa lang ang masisiguro niya, makapangyarihan ng isang Amara Vergara at malaki ang posibilidad na gawin nito miserable ang pamamalagi niya sa hotel kung gugustuhin nito. Kung ganoon, hindi siya papayag na magtagumpay si Amara sa mga plano nito at mas lalong hindi niya hahayaang mapunta si Gabriel sa babaeng yun. Sa kabilang banda, abala ang grupo ni Gabriel para sa unang gabi ng kanyang concert tour sa Victory Arena na magsisimula ng alas 8. Maaga pa lang ay nasa venue na si Maria para asikasuhin ng amo. Kahit aligaga sa dami ng trabaho, ay isinama pa din niya si Margaret upang masaksihan ng once-in-a-lifetime experience na ito. Nasa dressing room na sila ng mga oras na yon. Tahimik na nakaupo si Gabriel sa harap ng dressing table habang busy sa pagtitimpla ng mensahe sa cellphone. Siya naman ay tumutulong sa pag-aayos ng mga gamit at kasuotan ni Gabriel, habang si Margaret ay nasa gilid kasama ang bodyguard na si Jeffrey. Nang matapos ayusan ng professional stylist, ay tinawag siya ni Gabriel upang ipakuha ang gold CU blazer na isusuot nito para sa opening performance. Agad naman siyang tumalima at hinanap mula sa garment rack ang nasabing kasuotan. Inalis niya ang plastic na nakabalot sa damit at pinakita iyon sa lalaki. Mabilis kumunot ang noon nito
at tila hindi nasisiyahan sa kanyang ipinakita. May problema ba, sir? Usisa niya. Maiging sinipat ni Gabriel ang mamahaling damit. Kahit saang anggulo ko tignan, Miss Dominguez, wala akong makitang gold pattern dito. Also, where's the armband? Hindi ito yun eh. Sinuot ko na to nung minsan akong umattend ng award ceremony sa Amerika. Ganun ba, sir? Yan lang kasi yung dala kong blazer na may pagka-gold ang kulay. Hindi ko naman alam na may ornament design pala yun. Kita niyang napahilamos si Gabriel at halatang natitimpi ng galit. How could you mess up a time like this? Palungkot siyang napayoko. Sir, galing kasi yan sa staff na siya nakatoka sa wardrobe mo. Last minute na nung ibinigay niya yan sa akin. Kabilin-bilin pa nitong huwag ko daw gagalawin ng mga naka-plastic na damit. I'm so sorry. She sincerely said. So where's the staff? Is he around? Sa kasamaang palad, sir, nasa hotel po ito ngayon. In fact, kanina lang ito nag-text sa akin at hindi na daw maganda ang pakiramdam. So, I'm afraid he can take it. Damn! Ibinalik ni Gabriel ang tingin sa malaking salamin na nasa harapan nito. Bumalik ka sa hotel ngayon din at kunin mo yung damit sa staff. Huwag kang babalik dito nang hindi mo yan dala-dala. Nagkakaintindihan ba tayo? Yes, sir. Mabilis niyang isinabit sa lalagyan ng mga damit ang blazer saka siya lumapit kay Jeffrey. Tara, ihahatid kita sa hotel. Alok ng lalaki. Tumanggi siya dito. Hindi na kailangan. Walking distance lang naman ang hotel mula dito kaya lalakadin ko na lang. Bantayan mo muna si Margaret ha. Bili niya dito. Sama ako, mami ko. Naglalambing na hiling ng bata na nakaupo sa mesa. Wag na. Dito ka na lang kay Kuya Jeffrey mo. Babalik din ako kaagad. Wala na siyang sinayang na oras. Nagmamadali siyang lumabas ng dressing room at patakbong tinungo ang main exit. She was greeted by a large number of people as she stepped outside the stadium. Patunay lang na napakadaming palawenyo ang sumusuporta sa isang Gabriel Goles. Dahil literal na katabi lang ng venue ang hotel na kanilang tinutuluyan ay agad niyang narating iyon. Sakay ang elevator, nagawa niya makasampa sa ika-4 na palapag kung saan naka-check-in ang staff na nag-abot sa kanya ng damit kanina. Sandali lamang ang hinintay niya bago matagumpay na nakuha sa staff ang blazer na kailangan ni Gabriel. Mag-isa siyang sumakay ng elevator na madadala sa kanya sa ground floor. Pinindot niya ang malaking button na magsasara ng pintuan ng elevator. Kalmado lang siya sa mga unang segundo mula nang magsimula siyang bumaba. Ngunit ilang saglit pa ay naramdaman niya ang malakas na pag-alog ng buong ascensor na maghahatid sa kanya ng matinding kaba at takot. Humalo ang kanyang pagsigaw sa malakas na impact. Ang pagyarinig na iyon ang siya nagdulot ng pagkawala ng mga ilaw sa loob. Kusa niyang nabitawan ang hawak na damit at gumalaw sa kinatatayuan. Hindi nagtagal ay naging payapa din ang paligid. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi na bumukas ang elevator. Anong gagawin niya ngayon? In this case, kailangan niyang humingi ng tulong bago pa may mangyaring anumang bagay. Kinuha niya ang cellphone sa bulsa at tinawagan ng unang lalaki na sumagay sa isip niya. Sumagot ito, ngunit hindi na niya hinintay pa itong magsalita. Nagsisimula nang mangilid ang mga luha niya. Help me please. Nasa elevator ako ngayon. I'm stuck. Hello? Hello? Sinipat niya ang telepono at nadiskubreng naubusan na ito ng baterya. Ang hiling niya, sana nadinig ng taong iyon ang paghingi niya ng saklolo. Ngayong lowbat na ang kanyang telepono, there's only one option left to survive. Isa-isa niyang pinindot ang bawat button ng elevator sa pag-asang muli iyong bubukas pero bigo siya. Ang tanging pag-aasa na lang niya ngayon ay tawagan ng head ng control room na nagpapatakbo ng elevator sa buong hotel. Nanginginig na pinindot niya ang call button ng elevator control room. Sir, ma'am, natrap po ako dito sa loob. Tulungan niyo ako! She screams with extreme panic in her voice. Sa kasamaang palad ay wala siyang nakuhang tugon mula sa opisina. Hindi kaya nagka-problema din sa komunikasyon kaya walang sumasagot? Imposible. Bulong na kanyang isipan. May sumagot ng tawag at kung sino man ang nasa loob ng room ay madidinig ako. Muli siyang nagsalita. Alam ko nadidinig niyo ako. Hindi to biro. Hindi ako pwedeng makulong dito. Parang awa niyo na, palabasin niyo na ako please. What if I don't? Napapitlag siya sa lalaking nagsalita mula sa speaker. Anong sabi mo? Tama bang nadidinig ko?
Hindi ka naman siguro bingi, di ba? Mapang-asar na wika ng misteryosong staff. A flood of tears gushed down her cheeks. Sino ka ba? Anong kailangan mo sa akin? Bakit kailangan mo akong ikulong? Naghahari ang nakakaloko nitong tawa sa makipot na elevator sa kanang ginagalawan. Ano pa ba? Di para magtanda ka na sa susunod. Huwag kang masyadong matapang dahil yan ang magpapahamak sa'yo. Dahil na din sa mga sinabing yon ng lalaki, nagka-ideya siya kung sino ang nasa likod nito. So, it was her who made you do this, but you're going too far. Nanay ako. May anak ako na naghihintay sa akin. Kung hindi mo ako pakakawalan, maaari akong exactly. Ani nito. Gaya nga ng sinabi ko, laging may kahihinat na ng bawat kilos mo. Kaya mas mabuti mag-ingat ka kung sino ang kinakalaban mo. Okay, fine. Lalayuan ko na si Gabriel kung yan ang gusto niya. Basta pakawalan mo lang ako. Parang awa mo na. I don't believe you. Diskumpiyadong sabi nito. Alam kong hindi ka tutupad sa usapan. Kaya ibang ibibigay kong kondisyon sa'yo. Gusto kong magtanggal ka ng suot. Walang kaabog-abog na utos ng lalaki. Napasigaw siya ng madinig. Nasisiraan ka na ba? Huwag mo akong daanin sa mura. Napakasimple lang ng pinapagawa ko kapalit ng kalayaan mo. Alalahanin mo, kailangan ng boss mo ang damit na yan, kaya mag-isip-isip ka. Nawalan ng lakas ang mga tuhod niya at muling napaupo sa malamig na sahig ng elevator. She covered her face with her hands and cried. Takot na takot siya at hindi malaman ang gagawin. That person is giving her a hard time. Kailanman ay hindi niya naisip na may gagawa sa kanya nito. Matapos niya makipagsalo sa estranghera noon, ay hindi na niya pinakita sa iba pa ang kanyang katawan. Nangako siya sa sarili na ang susunod na makakakita niyon ay ang lalaking laman ng kanyang puso. Ngunit paano kung tuluyan siyang hindi pakawalan ng walang hiyang kausap niya mula sa control room? Either way, wala siyang pagpipilian at kung ito lang ang paraan para makabalik siya kay Gabriel, ay kailangan niya iyong gawin. Ano na? Magtatanggal ka ba ng suot o mag-uubusan tayo ng oras dito? The guy warned after a minute of silence. Tumayo siya habang pinupunasan ang luha niya. Pumapayag na ako. Huminga siya ng malalim bago niya tuluyan na pagpasyahan na tanggalin ang damit na suot niya. Nang bumalik ang mga ilaw sa loob, umupo siya sa sulok at niyakap ang sarili. Pumikit siya ng mariin at kabadong hinintay ang pagbukas ng elevator. Maya-maya ay nakarinig siya ng tunog ng elevator at nakaramdam siya ng mainit na hangin sa kanyang balat matapos matrap ng ilang sandali. Nag-angat siya ng tingin at nanlaki ang mga matang tumitig sa lalaking bumulaga sa kanyang harapan. Bagamat may mga kasama ito, ay nakafocus lang ang kanyang mga mata sa taong yon. Nangangatog na tinawag niya ang pangalan nito. Gabriel?